Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 1. Sa isang tag-ulan noong Setyembre, binasa ng ulan ang isang bundok sa bayan at linisin ang mga batong kalye na may nakakapreskong makalupang amoy sa hangin. Isang 18 taong gulang na batang babae ang papunta sa opisina ng punong guro sa nag-iisang high school sa sentro ng bayan. Mahigpit ang kanyang pananamit, ngunit hindi nito naitago ang katotohanan na siya ay maganda. Gayunpaman, ang kanyang walang emosyong mga mata ay mukhang nagtatampo at hindi malapitan. Mr. Barrett, nandito si Nicole. Ang guro ng klase, si Ms. Mills, ang nanguna para kay Nicole. Napatingin sa kanya si Nicole Wallace na may nagtataka kung bakit biglang naging mabait si Ms. Mills sa kanya. Si Ms. Mills ay isang taong nagbigay ng malaking kahalagahan sa background ng pamilya sa pagpili ng mga miyembro ng class committee. Papasukin mo siya. Ang punong guro ay parehong nasa sabik, maging ang boses niya ay medyo nanginginig. Dahan-dahang tumawa si Nicole nang makapasok siya sa opisina ng principal. Dahil pala sa kanya, sa VIP sofa ng principal's office ay nakaupo ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, mukhang sosyal na elite pero ang facial features nito ay parang sa kanya. Pinag-aaralan ni Nicole ang lalaking gaya ng pag-aaral ng lalaki sa kanya. Noong una ay binalak niyang pumunta sa ospital kasama niya para sa isang DNA test, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Siya ay isang patay na ringer para sa kanyang ina na may parehong magagandang tampok sa mukha at maputi at pinong balat. Ang kanyang kagandahan ay mahirap itago kahit na casual ang kanyang pananamit. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Siya ay 17 o 18, ngunit may bakas ng hindi maarak na yelo sa kanyang mga mata. Nang makita siyang nakatitig sa sarili, kumunot ang noo ni Nicole at nagtanong, "Sino ka?" Noon pa man ay alam na niya na hindi siya ang biolohikal na apo ng kanyang lola, at naisip niya na isang araw ay darating ang kanyang kapanganakan na pamilya upang hanapin siya. Akala niya ay darating ang kanyang biological parents. Masyado pang bata ang lalaking ito. Isang bakas ng pagkadismaya ang sumilay sa malalim na mga mata ng lalaki, at sinabi niya, "Ako ang iyong nakitang kapatid." Nicole, bakit hindi mo nabanggit sa amin na ang kapatid mo ang general manager ng Riddle Corporation sa San Joto? Hindi napigilan ni Mr. Barrett na sabihin. Lihim na inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata, ngayon lang niya natutunan iyon, alang-alang sa Diyos. 3 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, at noon lamang sinabi sa kanya ng kanyang lola ang totoo, siya ay inampon nila noong siya ay bata pa. Hindi katakataka na naging malamig sa kanya ang mga adoptive parents niya at iniwan siya sa kanayunan. Pagkamatay ng kanyang mga adoptive parents, ipinarehistro siya ng kanyang lola sa welfare office, naghihintay na dumating ang kanyang biological family upang muling makasama siya. Hindi inaasahan ni Nicole na darating ang araw na ito, lalo na't ang kapatid niya ang general manager ng Riddle Corporation, isang sikat na pangalan sa San Joto. "Ikaw ba talaga ang kapatid ko?" Nahirapan si Nicole na paniwalaan ang ganoong plot twist. "Oo, mayroon kang 4 na kapatid bukod sa akin," malumanay na nagsalita ang lalaking nagngangalang Sean Riddle. 4. Kumunat ang noo ni Nicole. Lumalabas na ang mga bagay ay malayo sa naisip niya sa lahat ng oras na ito. Halos hindi niya maisip kung ano ang magiging pakiramdam ng magkaroon ng 4 na nakatatandang kapatid na lalaki. Malamang maingay. Nang makitang malalim ang iniisip ni Nicole, magalang na sinabi ni Mrs. Wallace Sr. kay Sean, mas introvert si Nicole. Kailangan niya ng oras para umangkop. "Sana hindi ka mag-isip. Mrs. Wallace, hindi ako tatutol." Bumangon si Sean na may magalang na ngiti at saka naglabas ng gift box sa kanyang backpack. "Nicole, ito ang unang pagkikita natin. Ito ay para sa iyo." Mabilis na tumayo si Mr. Barrett at sinubukang paakitin si Nicole. "Napakabait ng kapatid mo, Nicole. Dapat mong tanggapin ang regalo. Nakikita kong close talaga kayo ng kapatid mo. Tandaan mo ang iyong mga kaklase at pagkatapos ng paglipat ng paaralan." Pagkarinig sa mga salita ni Mr. Barrett, naging matigas ang mukha ni Sean, at binalik niya ang tingin kay Mr. Barrett at walang pakialam na sinasabi, "Mr. Barrett, inalagaan ng Great Oak High School ang aking kapatid na babae sa loob ng maraming taon, at ibabalik namin ang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera para sa pagtatayo ng campus. Ang pamilya Riddle ay walang utang na loob sa sinuman." Nagningning ang mga mata ni Mr. Barrett. "Iyan ay mahusay. Salamat, Mr. Riddle."
Humanga si Nicole sa kabutihang loob ng kanyang kapatid na sa wakas ay tinanggap ang regalo dahil sa pagiging magalang. Nagbigay pa ng pambobola si Mr. Barrett bago niya nakita ang kanyang head teacher. May isang Rolls Royce na nakaparada sa harap ng paaralan, napapaligiran ng iba pang mamahaling sasakyan, na matagal nang nakatawag ng pansin. Napahinto agad si Regina Wynn ang kaibigang pagkababa niya ng sasakyan. "Regina, nandito ka na pala." Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanyang kaibigan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa Rolls Royce. Kaninong sasakyan yan? Bilang anak ng isang miyembro ng Board of Directors ng paaralan, nakuha niya ang lahat ng atensyon sa lahat ng oras hanggang ngayon, nang dumating ang Rolls Royce na ito. "Nabalitaan ko na ang General Manager ng Riddle Corporation ay dumating sa aming paaralan." Riddle Corporation. Naisip ni Regina, ito ang itinuturing na korporasyon ng San Joto. Kahit ang tatay ko ay hindi makahanap ng paraan para makatrabaho sila. Ano ang ginagawa ng lalaki mula sa Riddle Corporation dito? Mumuhunan sa mahirap na paaralan ito. Hindi, nabalitaan kong dumating siya para kunin ang kapatid niya, Nobela. Sunduin ang kanyang kapatid na babae. Natigilan si Regina. "Sigurado ka ba dyan? Bakit may gustong mag-aral sa pamilyang Riddle na ito?" Habang nag-uusap ang dalawang tao, sa likod nila, sinamahan ng principal at grupo ng mga head teacher ang isang matangkad na lalaki at si Nicole na lumabas ng school. Regina, ang matangkad na lalaki ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Riddle Corporation, sabi ng kanyang kaibigan na may nanginginig na boses. Nagulat si Regina nang lumingon siya. Kung ang lalaking iyon ay ang general manager ng Riddle Corporation, dapat ay kapatid niya ang babaeng katabi niya. Pero ang babaeng iyon pala ay si Nicole, ang pinakaayaw at kinamumuhian niya. Biglang nagbago ang mukha ni Regina. Hindi siya makapaniwala na si Nicole ay galing talaga sa pamilya Riddle. Kabanata 2. Si Regina ay hindi kaparehas ng liga ni Nicole, kapwa sa hitsura at pag-aaral. Hindi niya inaasahan na ang background ng pamilya niya, na dati niyang ipinagmamalaki, ay natakpan na ni Nicole, at ito ang nagparamdam sa kanya ng sukdulan. "Sumakay ka sa kotse, Nicole." Sa buong view ng lahat, tinulungan ni Sean si Nicole na buksan ang pinto ng kotse na parang maginoo habang tinitingnan siya ng maamong mga mata. Napaka-charming niya. "Kung maaari lang magkaroon ako ng isang kaakit-akit at mayamang kapatid." Oo, naiinggit talaga ako sa kanya. Nakinig si Regina sa talakayan na may paninibugho at puot sa kanyang pag-alo na parang bagyong dagat. "So," she deliberately shout, "ano ba ang dapat ipagmalaki? Siya ay isang bumpkin lamang." Sa palagay niya ay maaari siyang maging isang social elite sa magdamag. Papasok na sana si Nicole sa sasakyan at napatigil nang marinig iyon. Ngayon, maging ang mga mata ni Sean ay nagdilim na. "Ano bang pinagsasabi mo, Regina?" Si MS Mills ay mukhang hindi nasisiyahan. Nakilala ni Mr. Barrett ang anak na ito ng isang miyembro ng board, ngunit hindi pa rin niya kayang saktan ang mga bagtong. Agad niyang sinaway si MS Mills. "Ito ba ang hinirang mong student council president?" "Ako." Agad na pinaypayan ni Nicole ang apoy. MS Mills, ang pag-uugali ng mga kadre ng mag-aaral ay nakakaapekto sa imahe ng paaralan. Sa susunod na pumili ka ng isang tao, pumili ka ng taong may utak, hindi lang isang taong magbabayad sa iyo. Hindi inaasahan ni MS Mills na nabanggit ni Nicole na nakatanggap siya ng monetary benefit sa pamamagitan ng paghirang ng student council president. Sa ngayon, nakaramdam siya ng init sa kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Nang tanggalin niya si Nicole at hinirang si Regina na maging president ng student council, nakatanggap siya ng green light mula kay Mr. Barrett. Nang makitang hindi nasisiyahan si Nicole, sinulyapan ni Sean si Mr. Barrett at sinabi sa malamig na boses, "Alam mo na ang gagawin, Mr. Barrett." Sa pag-iisip kung paano niya tinulungan si Regina na maghanap ng gulo kay Nicole nitong mga araw na ito, agad na namutla ang mukha ni MS Mills. Agad siyang pinagalitan ni Mr. Barrett, "Nakakahiya ka, MS Mills." Lumingon siya kay C. "Aalisin ko siya kaagad, Mr. Riddle." Napatulala si MS Mills. Gayon din si Regina, na napagtanto na ang kanyang posisyon bilang chairman na binili niya ng pera ay natapos na. "Tere na, Nicole." Ibinalik ni Sean ang kanyang tingin, at ang kanyang maliit na ekspresyon ay agad na nawala habang nakangiti kay Nicole. Noong una, gusto lang ni Nicole na pukawin ng kaunti ang kaldero para takutin sila, hindi inaasahan na tatayo si Sean para sa kanya. Nakaramdam siya ngayon ng kaunting pagmamahal sa kakaibang kapatid na ito. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng kapatid. Okay. Sumakay si Nicole sa kotse, at pinalis siya ni Sean at ni Mrs. Wallace Sr., na iwan ang lahat na nagtataka at naiinggit.
Hindi nagtagal ay dumating ang Rolls-Royce sa maliit na bahay ni Nicole, kung saan sila nakatira ng kanyang lola. Sinundan ni Sean si Nicole para kunin ang kanyang bagahe. Kaunti lang ang dala ni Nicole, isang notebook, isang school bag, at ilang pirasong damit. Mas kaunti ay mas marami. Pagdating namin sa San Joto, bibili kami ng bago. Nag-aalalang sabi ni Sean, ayaw niyang mag-overthink si Nicole. I don't like too many things, sabi ni Nicole habang hawak ang kanyang lola. Noon pa man ay ayaw niya sa gulo, kaya simple lang ang gusto niya. Nang marinig ito ng driver, laking gulat niya na halos malaglag ang mga eyeballs nito. Bilang general manager ng Riddle Corporation, nag-aagawan ang mga tao para pasayahin si Sean. Gayunpaman, tinanggihan siya ng batang babae na ito nang mag-alok siya na bilhan siya ng mga bagay sa unang pagkakataon. Iniisip ang kapalaran ng mga nakasakit kay Sean dati, ang driver ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog ngunit tumayo sa gilid ng kotse, sinusubukang bawasan ang kanyang pakiramdam ng presensya. Ngunit sa kanyang pagtataka, nagpakawala lang si Sean ng isang walang pakialam na ngiti, na parang walang bukas. Walang problema. Hindi na nagulat ang driver. Tila napakaamo ni Sean sa kanyang lost and found na kapatid. Ang pagtrato na ibinigay niya sa kapatid na ito ay isang bagay na kahit na ang umiiral na kapatid na babae ay hindi nasiyahan. Bago sumakay sa kotse, paulit-ulit na sinabihan ni Nicole ang kanyang lola na huwag silang palabesan. Ang kanyang karaniwang walang emosyon na mga mata ay naging malumanay nang sabihin niya, Lola, babalik ako para makita ka. Okay. Tumango si Mrs. Wallace Sr. na may luha sa kanyang mga mata at pagkatapos ay nag-aatubili na binitawan ang kamay ni Nicole at pinanood siyang pumasok sa kotse. Habang umaandar ang sasakyan, binawi lamang ni Nicole ang kanyang tingin ng paunti-unting lumiit si Mrs. Wallace Sr. bago nawala sa rearview mirror. Kung gusto mo, maaari mo siyang dalhin sa San Joto at tumira sa kanya. I will arrange a place for her to settle down, may pag-aalalang sabi ni Sean nang makita ang sakit sa mga mata nito. Ayos lang. Magkakilala ang lahat sa maliit na bayan. Hindi siya masasanay kapag pumunta siya sa San Joto. Kung hindi, matagal na niyang hiniling ang kanyang lola na sumama sa kanya. Sa hindi inaasahang pag-iisip ni Nicole, nagsimulang maawa si Sean at lalo siyang nagustuhan. Hindi na siya nagsalita pa at binigyan siya ng space. Dumungaw sa bintana si Nicole habang papalayo ng palayo ang bayan na kanyang tinitirhan. Matapos iwanan ang kanyang lola, hindi na niya kailangang itago ang sarili, nobela. Humandar ang sasakyan ng ilang oras bago sila tuluyang nakarating sa San Joto. Nandito na tayo. Hinihintay ka na ni Mama at Papa. Itinuro ni Sean ang bahay ng pamilya Riddle. Hindi niya alam kung sino ang pamilyang Riddle, ngunit sa paghusga sa asyenda at sa napakalaking bahay na hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao, masasabi niyang napakayaman sila. Hindi gaanong nasasabik at nagulat si Nicole gaya ng magiging reaksyon ng mga babae mula sa ibang ordinaryong pamilya. Marahan lang siyang tumango. Pagkababa ng iba sa sasakyan, sinundan niya si Sean papasok ng bahay. Habang lumalampas siya sa oil painting gallery sa tabi ng pinto, nilibot siya ng butler ng pamilya at ipinaliwanag ang mga sikat na painting, lahat ay may malaking halaga. Tumingin sa kanila si Nicole at tahimik na nag-iisip, hindi inilalantad ang anumang bagay sa kanyang mukha. Dalawa sa mga sikat na kwadro na ito ay pekeng, ngunit ang kalidad ng imitasyon ay hindi bahaging masama. Walang sino man maliban sa kanya at sa dalawa pang eksperto sa mundo ang makakapagsabi na peke ang dalawang painting na ito. Maya-maya, nakarating sila sa isang hall kung saan nakita ni Nicole ang tatlong tao. Nakaupo sa sofa ang isang mag-asawang nakasuot ng maayos at nasa gilid ang isang batang babae na halos kasing edad niya. Lolo, nanay, tatay. Ibinalik ko na ang kapatid ko. Sa sandaling huminto ang boses ni Sean, nakita ni na Gloria Holder at Daniel Riddle ang isang matangkad na babae na pumasok sa likuran ni Sean. Payat ang dalaga, may isla ng balat na parang gulaman. Bagamat simple ang kanyang pananamit, ang ganda niya sa mga magagandang mata. Hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga tao nang makita siya. Nang makita ni Gloria si Nicole, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Siya iyon, ito ang aking anak na babae. Paggandahin ang iyong karanasan sa pagbabasa sa pamamagitan ng pag-alis ng mga ad. Kabanata 3. Ang bloodline ay isang bagay na kamangha-mangha. Kahit na maraming taon nang hindi nakita ni Gloria si Nicole, sa unang tingin ay makikilala niya ang babaeng nasa harapan niya bilang si Nicole, ang kanyang biological daughter. Naramdaman din ni Nicole ang kakaibang pakiramdam. Kaya naman, nang sumugod si Gloria at yamakap sa kanya, hindi na siya tumutol. Naku Nicole, sa wakas nahanap na rin kita. Nabulunan si Gloria.
Ako ang may kasalanan kung bakit hindi kita naprotektahan ng maayos. Ako ang may kasalanan sa pagdukot mo. Kaya, totoo ang pagdukot sa kanya. Nagtataka noon si Nicole kung bakit siya iniwan ng kanyang pamilya. Dahil ba siya ay isang anak na babae? Ngayong alam na niya ang kanyang mga mahal sa buhay ay nagmamalasakit sa kanya, lumaambot ang puso ni Nicole, at ang hitsura sa kanyang mukha ay hindi kasing bato noong una silang nagkita. Maupo muna sis. Umuwi na kami, at dapat pagod na siya ngayon. Napaisip si Sean kay Gloria. Tama. Masyado lang akong masaya. Pumayag naman si Gloria pero hindi bumitaw sa pagkakahawak niya. Pinaupo niya si Nicole. Nang makita ang buong pamilyang nakapaligid kay Nicole, sumilay ang selos sa mga mata ng babaeng katabi nila. Ngunit mabilis nang umiti ang dalaga. Nauuhaw siguro si Nicole. Hayaan mong buhusan kita ng isang basong tubig. Tanghali lamang naalala ng lahat ang dalaga, si Nora Riddle. Nang makitang maalalahanin si Nora, hindi napigilan ni Gloria na maging mainit ang loob. Sobrang thoughtful ni Nora. Medyo nahihiya si Nora habang sinasabing, kakauwi lang ng kapatid ko galing probinsya. Mas dapat ko siyang alagaan. Salamat. Sinaman siya ng tingin ni Nicole habang kinukuha ang baso kay Nora. Napansin ni Sean ang tingin ni Nicole at nagpakilala. Nicole, ito si Nora, na binanggit ko sa daan. Sagot ni Nicole. Nabanggit ni Sean na hindi tinuloy ni Gloria at Daniel ang paghahanap kay Nicole dahil may nakita silang bata na may birthmark sa likod ng kanyang tenga sa 3 taon ng pagdukot kay Nicole. Kaya, napagkamalan nilang anak nila si Nora at hindi nila itinuloy ang paghahanap. Kamakailan lang ay bigla na lang silang ipinaalam ng mga pulis na may tugma ang DNA data na na-upload ilang taon na ang nakakaraan. Alam ng pamilyang Riddle na nakilala nila ang maling tao. Ngunit si Nora ay nasa pamilyang Riddle sa loob ng maraming taon, at hindi nakayanan ni Gloria at Daniel na paalisin siya ng biglaan. Kaya naman, hinayaan nilang manatili si Nora, na nangangakong tutulungan siyang mahanap ang kanyang pamilya mamaya. Sa madaling salita, kailangan nilang gumugol ng ilang oras sa iisang bubong. Ikinagalak kong makilala ka, Nicole. Inilahad ni Nora ang kanyang kamay na may magiliw na ngiti. Si Nicole ay may malamig na ugali at hindi gusto ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Hindi siya masyadong naiinitin na makitang muli ang kanyang mga magulang, lalo na ang pagharap sa mga estranghero. Kaya naman, hindi niya pinansin ang kamay ni Nora at tumango na lang siya rito. Ikinagalak kong makilala ka. Nanatili sa hangin ang kamay ni Nora, at tumingin siya kina Gloria at Daniel na may bakas ng hapdi sa kanyang mga mata. Para siyang binubuli ni Nicole. Kumunat ang noo ni Sean. Introvert si Nicole. Please don't mind. Nakagat ni Nora ang kanyang labi na may stoic pero thoughtful look. Naiintindihan ko. Nabuhay ako gamit ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon. May dahilan siya para galitin ako. Okay lang ako, Sean. Ang mga salita ni Nora ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa kanya. Nora, huwag kang mag-overthink. Tumingin si Gloria kay Nora, naaawa sa kanya. Kahit na hindi niya biological na anak si Nora, pinalaki niya ito at mahal pa rin siya. Ngumisi si Nicole, nandidiri na makitang nagkakagulo si Nora habang nangangamusta. Ang taong ito ay talagang kawili-wili. Mukhang nasaktan ka at inaakala mo na galit ako sa iyo habang kumukumusta. Kung hindi dahil sa presensya ng mga magulang at kapatid ko, baka akalain nilang binubuli kita. Natahimik ang 3 pang tao nang marinig ang sinabi ni Nicole. Noong una, kumunat ang noo ni Sean nang marinig ang sinabi ni Nora. Pero ngayon, nabawasan ang pagsimangot niya, at may pagpapahalaga siyang tumingin sa bago niyang kapatid na babae sa harapan niya. May na-realize din si Daniel, at sinulyapan niya si Nora at sinabing, well, kababalik lang ni Nicole. Huwag masyadong sensitive. Napakagatlabi si Nora at sumulyap kay Nicole. Noong una, naisip niya na dahil taga-probinsya si Nicole, dapat ay isang tipikal na bumpkin ng bansa. Ngunit si Nicole pala ay napakaganda at mahigpit na kalaban. Inayos ni Nora ang sarili at agad na humingi ng tawad. Kasalanan ko. Pasensya na kung masyado akong naging sensitive. Tama ka, Nicole. Hindi ako dapat mag-assume masyado. Nang makita ang mataktikang tugon ni Nora, hindi na itinuloy ni Nicole ang bagay na iyon. Nilinggan niya ang mga matatanda at nagtanong, nasaan ang aking silid? Gusto kong i-unpack ang mga gamit ko. Nakangiting bumangon si Gloria. Sa 2nd floor. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Salamat. Tumango si Nicole at umakyat kasama sina Gloria at Daniel. Ang masayang ngiti ng pamilya ng 3 ay sumakit sa mata ni Nora. Bago bumalik si Nicole, lahat ng pabor ng kanyang mga magulang ay kanya na. Pero ngayon, hindi nila alam kung ano sila biological na anak, ibinigay nila ang lahat ng pagmamahal nila kay Nicole.
Nora, biglang nagsalita si Sean. Agad na nilabanan ni Nora ang emosyon sa kanyang mga mata at ngumiti. Anong meron, Sean? Matalim na tiningnan ni Sean si Nora, umaasang hindi totoo ang masamang tingin na nakita niya sa mga mata nito. Kababalik lang ni Nicole. Kami ng iyong pangalawang kapatid ay abala sa trabaho, at ang iyong pangangatlo at ikaapat na kapatid ay nasa paaralan. Kailangan kong alagaan mo si Nicole ng ilang araw bago siya makapasok sa kanyang paaralan. Si Nicole na naman. Nalungkot si Nora pero ngumiti pa rin. Oo naman, Sean. Maasahan mo ako, Nobela. Nakahinga ng maluwag si Sean. Ipinasa ko na rin ang iyong DNA data sa pulisya, at naniniwala ako na magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Sige. Hindi natural ang boses ni Nora habang namumuo sa loob niya ang puot. Ganun na ba sila kadesperadong palayasin siya sa pamilya para magkaisa silang muli bilang isang pamilya? Drama ng nobela. Magbasa ng magaan na nobela, nobela sa web, nobelang Korean at nobelang Chinese online ng libre. Makakahanap ka ng daan-daang English translation na light novel, web novel, Korean novel at Chinese novel na araw-araw na ina-update. Magbasa ng mga nobela online, magbasa ng magaan na nobela online, magbasa ng online ng libreng magaan na nobela online. Kabanata 4. Tahimik na nagngangalit si Nora nang mas lalong lumaki ang hinanakit niya kay Nicole. Busy talaga si Sean. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina pagkatapos. Kinaladkad ni Gloria si Nicole sa isang silid na nakaharap sa silangan sa ikalawang palapag. Napaawang ang sulok ng bibig ni Nicole nang makitang rose pink ang lahat sa loob ng kwarto, very girly. Hindi namin alam kung ano ang gusto mo, pero sa pag-aakalang babae ka rin, humingi kami ng payo kay Nora, at marami siyang napili dito para sa iyo. Puno ng lamang ang mga mata ni Gloria nang magsalita tungkol kay Nora. Ahem. Natakot si Daniel na baka masyadong mag-isip si Nicole at mabilis na sumenyas kay Gloria. Natauhan si Gloria at naging maingat ng magsalita. Gusto mo ba? Si Nicole ay hindi naging mapili sa mga bagay na ito. Kaya lang medyo over the top ang mga bagay para sa kanya, pero tinanggap pa rin niya ang kabaitan nila. Salamat. Nakahinga naman ng maluwag si Gloria na nagustuhan pa rin ito ng kanyang anak, kaya sumunod siya at nagpatuloy. Yung mga red along nasa mesa ay galing sa iba mo pang kapatid. Lahat sila ay pumasok na sa trabaho at paaralan ngayon, kadalasan ay hindi na madalas bumabalik. Kaya, iniwan nila ang mga regalo dito ng maaga. Nakakataba ng puso na malaman na nasa puso pa rin siya ng kanyang mga kapatid, naisip ni Nicole. Natakot si Gloria na hindi alam ni Nicole kung paano gamitin ang mga silid sa silid, kaya ipinakita niya sa kanya kung paano. Pagkatapos noon, pinaupo niya si Nicole sa kama na may avuncular look sa kanyang mukha. Ito ang iyong tahanan, kaya't pakiusap ay kumalma ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Sa paghawak ng kanyang ina sa kanyang kamay, muling naramdaman ni Nicole ang lapit nitong mag-inang relasyon. Medyo hindi komportable, pero nakakataba rin ng puso. Hindi niya maiwasang tumango ng ulo. Salamat, nanay. Salamat, tatay. Walang sinabi si Daniel, pero agad siyang napangiti nang tawagin siya ni Nicole na tatay. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa, sa kanila iniwan si Nicole para makapagpahinga na siya. Nakaramdam na ngayon si Nicole ng sobrang relax na nakahiga sa bathtub. Noon pa man ay gusto niyang maglagay ng bathtub sa bahay ng kanyang lola, ngunit natatakot siyang mag-alala ang kanyang lola, sa pag-aakalang ang kanyang pera ay nanggaling sa hindi kilalang pinagmulan. Kaya, talagang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito kahit na mayroon siyang pera. Hindi na niya kayang alagaan ang kanyang lola pagkarating niya sa San Joto, pero at least, hindi niya kailangang itago ang kanyang pagkatao. Pagkatapos maligo, hindi pa oras ng hapunan. Nagplano si Nicole na mamasyal sa labas para maging pamilyar sa kapaligiran at mapadali ang kanyang trabaho sa hinaharap. Pero bago pa siya makaalis ay may lumapit na kasambahay at niyaya siya sa sala. Pagkababa niya ay may nakita siyang matandang lalaki na nakaupo sa sofa, nobela. Nakita ni Daniel si Nicole at agad siyang sinenyasan para maupo. Nicole, ito ang lolo mo. Si Nicole ay nanirahan sa isang maliit na bayan, ngunit marami siyang nakilala, lalo na yaong mula sa mataas na uri ng lipunan. Ang matanda ay mukhang mahigit 70, ngunit nasa mabuting kalusugan pa rin. Mayroon siyang makapangyarihang katauhan na tipikal ng isang patriarch ng isang elder ng pamilya sa kanya. Bahagyang yumuko si Nicole habang binabati ng may paggalang si Mr. Riddle Sr. Hello, Lolo. Tugon ni Mr. Riddle Sr., saka pinag-aralan ng mabuti si Nicole habang binawi ang kanyang tingin. Kamukha niya talaga si Sean at ibang mga kapatid.
Pinapa-DNA test kita dati, pero hindi ka nakikinig. Hindi binanggit ni Mr. Riddle Sr. kung sino, ngunit walang pinagkaiba sa pagsabi ng malakas na pangalan ni Nora. Ngunit hindi niya ito pinansin bagkus ay nagpatuloy, dahil ang tunay ay bumalik na ngayon, kailan mo ipapaalas ang peking isa. Bahagyang nagulat si Nicole. Mukhang hindi gusto ni Mr. Riddle Sr., si Nora. Tay, ang mga sinasabi mo ay makakasakit kay Nora. Hindi nakatiis na marinig iyon ni Gloria. Hindi tumingin sa kanya si Mr. Riddle Sr. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana nakatira doon ang apo ko sa loob ng maraming taon. Pinalaki siya ng aming pamilya sa loob ng maraming taon, at hindi namin siya hiniling na magbayad. Paano masakit? Alam ni Mr. Riddle Sr. kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at dahil dito ay iginagalang siya ni Nicole. Nakita ni Daniel ang awkward na ekspresyon ni Nora at sinabing, Nora, bakit hindi ka muna bumalik sa kwarto mo? Okay. Kahit labag sa kalooban ni Nora, ayaw niyang manatili rito at mapahiya, kaya dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid. Dad, si Sean ay nasa kalagitnaan ng paghahanap sa mga magulang ni Nora. Ibabalik siya sa kanyang mga magulang kapag hinahanap na natin sila. Sinubukan ni Daniel na bigyan ng katiyakan si Mr. Riddle Sr. Napasimangot si Mr. Riddle Sr. Pinananatili mo pa rin ba siya sa bahay kung hindi mo mahanap ang kanyang mga magulang? Natigilan sandali si Gloria, nakatingin sa isang adobo. Dad, alam kong mabait ka sa amin, pero si Nora ay nanirahan sa amin sa loob ng maraming taon. Ayokong umalis siya ng walang bahay. Tumingin si Nicole kay Gloria na ang tapat na ekspresyon ay nagsabi sa kanya na si Gloria ay isang mabait at malambot na tao. Nag-alinlangan sandali si Mr. Riddle Sr., ngunit determinado pa ring sinabi, 3 buwan, hindi hihigit sa 3 buwan, dapat siyang paalisan. Ayokong pagtawanan ng mga tao ang Riddle family na nagpalaki tayo ng mga anak para sa iba. Naunawaan ni Daniel ang pag-aalala ni Mr. Riddle Sr., at tumango. Dad, huwag kang mag-alala. Hahapin ko ang mga magulang ni Nora sa lalong madaling panahon. Tumango si Mr. Riddle Sr. Samantala, walang nakapansin na nagtatago si Nora sa sulok sa itaas, galit na nakatingin kay Nicole. Si Mr. Riddle Sr. ay hindi kailanman nagkagusto sa kanya mula pa noong una. Ngayong bumalik si Nicole, naging ganap siyang biro. Tiyak na ipapaunawa niya kay Mr. Riddle Sr. na siya ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa babaeng taga-bayan. Binaling ni Mr. Riddle Sr. si Nicole. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagustuhan. Pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang biological na apo. Kapag ang iba pang matatandang lalaki ay nag-usap tungkol sa kanilang mga apo sa susunod na pagkakataon, sa wakas ay makakasama niya sila at makapag-usap tungkol sa kanyang mahal na apo. Balita ko nag-high school ka sa Great Oak. Kumusta ang academic performance mo? Itay, ang kalidad ng edukasyon sa maliliit na bayan ay hindi kasing ganda ng sa atin dito, kaya huwag mo siyang i-pressure. Dahil alam niyang si Mr. Riddle Sr. ay isang straight talker, si Gloria ay lumapit kay Nicole, na natatakot na ang tanong ay napakahirap na sagutin ni Nicole. Kabanata 5. Kung tutuusin, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kalidad ng edukasyon sa maliliit na bayan at San Joto. Napakunot ang noo ni Mr. Riddle Sr. sa narinig. May punto si Gloria. Anong mabubuting guro ang maaaring magkaroon ng paaralan sa isang maliit na bahay? Huminga ng malalim si Mr. Riddle Sr., ibinaba ang kanyang tasa, at tumingin kay Daniel na may seryosong mukha. Ayusin ang paaralan para kay Nicole sa lalong madaling panahon. Hindi dapat iwanan ang mga anak ng pamilya Riddle. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Nicole dahil masasabi niyang matapang si Mr. Riddle Sr. sa kanyang desisyon at mabilis na kumilos, na isang katangiang nagustuhan niya. Kaya lang ang mga bagay tulad ng mga grado ay. Noon pa lang, gumawa na ng garantiya si Daniel. Alam ko, Dad. Ako na ang mag-aayos. Tumango si Mr. Riddle Sr. at tumingin ulit kay Nicole. Alam kong hindi perpekto ang kalidad ng edukasyon sa maliliit na bayan, pero lahat ng apo ko ay nasa 5 grado sa bawat pagsusulit. Hindi mo ako mabibigo, alam mo ba? Nang makitang labis na nagmamalasakit si Mr. Riddle Sr., sa mga resulta, walang pagpipilian si Nicole. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ayaw niyang mawalan ng mukha, kahit na hindi para sa kanya. Magandang babae. Nang makita ang kumpiyansa at ugali ni Nicole, napakasaya ni Mr. Riddle Sr. Inutusan niya ang mayordomo ng pamilya, babalik ako ngayon, at sa loob ng ilang araw, dadalhin mo si Nicole pabalik sa bahay ko para sabay-sabay na kumain, lahat. Nagbago ang mukha ni na Daniel at Gloria. Dad, kailangan ba iyon? May 4 na anak na lalaki si Mr. Riddle Sr.
Ang panganay na anak ay isang business wizard, ang pangalawa ay isang business magnate, ang pangatlo ay isang banking giant. Tanging si Daniel, dahil sa mahinang kalusugan, hindi nasangkot sa negosyo ng Riddle Corporation, ngunit maagang umalis para magkaroon ng sariling buhay. Kaya ang dahilan kung bakit hindi gaanong malapit ang kanilang relasyon sa kanilang tatlong kapatid, at bihira silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Pupunta lamang sila sa bahay ni Mr. Riddle Sr. sa kanyang kaarawan at mga kapaskuhan. Noon pa man, sa tuwing magkakasama sila, hindi maiiwasang kutsain sina Gloria at Daniel ng tatlo pang mag-asawa. Sapat na si Gloria. Ang pagbabalik ni Nicole ay isang magandang bagay, ngunit ang pag-iisip ng kanyang anak na babae ay kailangang harapin ang mga taong ito na sumama sa kanya. Tama si Dad. Kababalik lang ni Nicole, at kailangan ng lahat ng miyembro ng pamilya na makilala ang isa't isa, walang pakialam na sabi ni Daniel. At saka, plano kong ipadala si Nicole sa Royal Creek Institute, at kailangan ko ng tulong ng panganay na kapatid. Ang Royal Creek Institute, na nahahati sa isang universidad at isang mataas na paaralan, ay ang pinakatanyag na institusyong pang-edukasyon sa San Joto, at ang kalidad ng edukasyon ay ginagarantiyahan. Kaya lang mataas din ang entry criteria. Walang ibang gusto si Daniel para sa kanyang anak, kaya't siya ay naninindigan na may pasok siya sa Royal Creek Institute. Maganda ba ang Royal Creek Institute? Bahagyang napakurap-kurap si Nicole, walang gaanong kaalaman sa paaralang ito. Pero may kakilala siya doon, at least. Oo naman. Ito ang pinakamagandang paaralan sa San Joto. Ang iyong mga kapatid ay nag-aaral sa paaralang iyon. Kung pumasok ka na rin sa high school ng Royal Creek Institute, maaalagaan ka nila, magiliw na sabi ni Daniel. Maganda talaga ang Royal Creek Institute. Ngunit, nang hilingin ni Itay kay Damian na tulungan si Samuel na makakuha ng lugar sa paaralan noong nakaraan, ang kanyang asawa ay nag-atubili. This time mas lalo siyang mag-aatubili, I guess, may pag-aalalang pahayag ni Gloria. Bakit hindi tayo mag-isip ng ibang paraan? Ang pamilya ng Holder ay mayroon ding ilang koneksyon. Kinailangan itong bigyan ni Gloria para sa kapakanan ng kanyang anak. Ayos lang. Si Damian at ang kanyang asawa ay mahilig sa gulo, ngunit hindi sila masamang tao. Magtatampo lang sila tungkol dito. Ang kailangan ko lang ay makakuha ng lugar si Nicole sa Royal Creek Institute, bulong ni Daniel. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Daniel. Nagpapasalamat si Gloria, ngunit nasasaktan din siya na makitang kailangan niyang gawin iyon. Nang makitang handang gawin ng kanyang mga magulang ang lahat para sa kanya, kumurap si Nicole, hindi sigurado kung sasabihin niya sa kanila na may kakilala siya sa Royal Creek Institute. Noon lang, nagsalita si Mr. Riddle Sr. Tama si Daniel. Tutulong si Damian. Kahit na sila ay nag-aatubili na gawin ito, Nicole pa rin ang aking suporta. Huwag matakot. Mariing nagsalita si Mr. Riddle Sr., ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hitsura ng isang mapagmahal na lolo. Magpapasalamat siya kung hindi siya ihatid ng kanyang mga anak sa kanyang maagang libingan. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang biolohikal na apo, natural na siya ay umibig sa kanya na parang isang munting prinsesa. Nabulunan ng mga salita sa lalamunan ni Nicole. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng init mula sa proteksyon ng kanyang pamilya. Kaya, napagpasyahan niya na siya na lang ang bahala at ayaw niyang mag-alala sila ng sobra sa kanya. Nag-usap ng ilang sandali si Mr. Riddle Sr. tungkol kay Nicole bago nag-aatubili na umalis ng hindi tumutuloy para sa hapunan. Pagkaalis ni G. Riddle Sr., umakyat sina Daniel at Gloria para magpahinga. Pagkatapos ay kinuha ni Nicole ang kanyang telepono, gumawa ng text message, at ipinadala ito. Aakyat na sana siya sa taas, may hamarang sa kanya. Tama ba ang narinig ko noong pababa na sana ako na papasukin kanina tatay at nanay sa mataas na paaralan ng Royal Creek Institute? Tahimik na humakbang si Nicole sa kaliwa, kapantay ni Nora, ngunit lumayo sa kanya. Tumanggaw siya at sinabing, may problema ba? Wala namang problema, basta kakalagkarin mo lang ang iba sa Royal Creek Institute kung hindi ka magaling. Hindi maganda kung hindi ka makakasabay at mag-overstretch sa sarili mo. Nang tumingin kay Nora na nagkukunwaring nag-aalala sa kanya, ngumiti si Nicole at sinabing, oh, so ano ang opinyon mo? Ang biglaang pagbuhos ng kakulaitan ni Nicole ay nagpatalsik kay Nora. Kinalma ni Nora ang kanyang sarili habang sinasabing, magsusumikap sina tatay at nanay na ipapadala sa mataas na paaralan ng Royal Creek Institute, ngunit masisira ang lahat ng iyong mahihirap na marka. Mas mabuti pang mag-propose ka na sa ibang school. Kabanata 6. Kung matagumpay na nakapasok si Nicole sa high school ng Royal Creek Institute, magiging sophomore rin siya tulad niya. Paano kung magkaklase sila? Ang pag-iisip ng mga ito ay nagpasakit kay Nora.
Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mag-alala sina dad at mom. Kaya kung makapasok sa Royal Creek Institute mag-isa, walang pakialam na sagot ni Nicole. Ano? Natigilan si Nora. Paano ka nakapasok mag-isa? Siya ay isang high school student lamang mula sa Kanayunan, at sinabi niya maaari siyang pumasok sa Royal Creek Institute. Hindi ba't nagyayabang lang siya? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Nakakapagod makipag-usap sa ganyang tao. Nawala ang ngiti ni Nicole sa kanyang mukha, at dumiretso siya sa itaas. Napatingin si Nora sa likod ni Nicole, puno ng galit ang mga mata. Gusto kong makita kung paano ka nakapasok sa Royal Creek Institute. Ang sumunod na araw ay ang katapusan ng linggo. Maagang gumising si Nicole para mag-morning run. Ito ang kanyang ugali sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng morning run, nakahanap siya ng isang tahimik na lugar at nagsimulang magsanay ng kanyang mga kasanayan. Kailangan niya ng patuloy na pagsasanay upang mapanatili ang kanyang mga kasanayan sa isang tip-top sa estado. Almost 7 na nang bumalik siya. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nakita na ni Nora na naghihintay na sa kanya sina Gloria at Daniel, at nakatayo rin sa tabi nila ni Nora. Nasaan ka na? Nag-alala si Papa at Mama sa iyo nang makita nilang wala ka rito. Nakita ni Nora si Nicole na papalapit at nagsalita para sisihin siya ng maaga. Kumunat ang noo ni Nicole na hindi maintindihan. Lumabas lang ako para mag-morning run. May urgent ba? Nakahinga ng maluwag si Gloria. No wonder. Ang pag-eehersisyo ay talagang magandang ugali. Ngunit hindi madaling kunin iyon ni Nora bilang sagot. Kahit anong gawin ko noon, sasabihin ko kay dad at mom in advance para hindi sila mag-alala sa akin. Kailangan mong alagaan ang nararamdaman ni nanay, alam mo ba? Walang kahirap-hirap na ibinalik ni Nora ang paksa. Hindi pa kayo bumangon nang lumabas ako para mag-ehersisyo sa umaga. At saka, sinabi ko sa mayordomo ng pamilya. Walang pakialam na tumingin si Nicole kay Nora, gustong makita kung ano pa ang maaaring ibigay ni Nora sa kanya. Pero, maliit na bagay lang. Hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Umupo na tayong lahat at mag-almusal. Biglang putol ni Daniel bago pa nagpatuloy si Nora. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Nora. Dati-rati, ganito ang biro niya, nagbubulungan-bulungan tungkol sa mga kapatid niya sa pag-aalala sa kanila ng mga magulang nila, at kahit kailan ay hindi siya sinaway ng kanyang ama ng ganito, nobela. Pero nagbago ang lahat pagkabalik ni Nicole. Nasaktan, biglang sinabi ni Nora, sa tingin ba ni tatay ay maingay ako? Ngunit ginagawa ko ito sa lahat ng oras na ito. Mali ba ang ginawa ko? Ipinanganak si Nora na may kaibig-ibig na mukha at mukhang kaawa-awa nang lumuwa ang kanyang mga mata. Hindi maiwasan ni Daniel na magtaka kung masyado ba siyang marahas na sinabi. Ngunit si Nicole, na nakatayo sa gilid, ay nawala ng pasensya sa pag-arte ni Nora. Tama ang ginawa mo, ngunit hindi ako isang replika mo. Dahil sa sinabi ni Nicole, naalala ni na Daniel at Gloria na dapat nilang tanggapin ang pagkakaiba ni na Nicole at Nora. Tama si Nicole. Hindi ka ituturing ni nanay na parang replika ng sinuman, basta't masaya ka sa sarili mo. Inabot ni Gloria upang tulungan si Nicole na ayusin ang kanyang mga sideburn. Gusto lang niyang maging masaya ang kanyang anak, at walang ibang mahalaga. Ngunit ang lahat ng ito ay mukhang iba sa mga mata ni Nora. Bago ito, sisikapin niyang gawin ang kanyang makakaya, sinusubukang pasayahin sina Gloria at Daniel sa anumang kanyang gagawin, dahil natatakot siya na ang gayong magandang buhay ay magiging isang panaginip lamang. Kapag natapos ang panaginip, babalik siya sa mga nakaraang mahirap na araw. Ngayon, natupad na ang kanyang mga takot. Ang kanilang biolohikal na anak na babae ay bumalik, at sila ay nagpakasawa na Nicole, anuman ang kanyang gawin. Ngunit ano ang tungkol sa kanya? Nawalan ba ng saysay ang lahat ng kanyang mga pagsisikap noon? Nalungkot si Nora at wala nang pakialam na panatilihin ang kanyang imahe bilang isang mabuting nakatatandang kapatid na babae. Lumingon siya at sinabing, Inay, Tatay, mangyaring magsaya sa iyong pagkain, ngunit kailangan ko munang umakyat sa itaas. Nora, sinubukan siyang pigilan ni Gloria, ngunit pinigilan siya ni Daniel, sinenyasan siyang ingatan ang nararamdaman ni Nicole. Sa takot na maramdaman ni Nicole na naiwan sa lamig, nanatili si Gloria at tumingin kay Nicole. Tignan mo, basang-basa ka sa pawis. Magpalit ka na, at pagkatapos ay bumaba ka na para mag-almusal. Okay. Ayaw din ni Nicole na pahirapan ang buhay ng kanyang mga magulang, kaya tumalikod siya at umakyat. Nang makitang wala na ang dalawang anak na babae, sinabi ni Daniel, alam mo na ba ngayon kung bakit hiniling sa iyo ni Itay na paalisin si Nora kanina? Walang sino man ang santo.
Ang pagharap sa kanilang sariling anak na babae, na nawala sa kanila sa loob ng maraming taon, at ang ampon na anak na babae, na nanatili sa kanila at nasiyahan sa isang magandang buhay sa loob ng maraming taon, hindi maaaring hindi magkakaroon ng paboritismo at kawalan ng timbang. Ang sinusubukang gawin ni Mr. Riddle Sr. ay protektahan ang magkabilang panig. Ayaw niyang makitang masira ang relasyon ng pamilya Riddle at Norris sa loob ng maraming taon. Ngayon alam ko na, napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Gloria. Habang tumatagal si Nora, mas malulungkot ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Gloria si Nicole para mamili sa mall. Dahil kakaunti lang ang gamit ni Nicole. Natakot si Gloria na si Nicole ay masyadong maalalahanin at matigas ang ulo na ayaw humiling ng anuman. Ayaw niyang makaramdam ng hindi patas na pagtrato kay Nicole. Sinamahan din sila ni Nora. Pagpasok pa lang nila sa mall, tuwang-tuwang pinulot ni Nora ang mga damit at bag na para bang nakalimutan na niya ang nangyari kinaumagahan. Ma, sa tingin mo ba maganda ako sa damit na ito? Talaga, Nicole, bakit hindi ka pumili ng ilan para sa sarili mo? Si Gloria ay inaalala pa rin ang nangyari sa umaga, natatakot na mapabayaan si Nora habang sinusubuan si Nicole. Kailangan niyang panatilihin ang isang maselang balanse. Dahil alam niyang nasa pagitan ng bato at matigas na lugar si Gloria, pinakiusapan siya ni Nicole na samahan si Nora habang siya mismo ang nagbabrowse ng mga damit sa tindahan. Palagi niyang gusto ang mga bagay na simpleng ngunit desente, ngunit ang butik na ito na pinuntahan ni Nora ay nagbebenta ng mga marangyahang damit. Kaya, nagbrowse lang si Nicole at sinabing, Ma, gusto kong pumunta sa ibang lugar. Kabanata 7. Wala ka bang gustong gusto mo? Sa tingin ko isa ito ay hindi masama. Agad namang lumapit si Gloria para ipakita sa kanya ang isang pirasong damit. Naiinggit si Nora na umalis agad ang mama niya nang tawagin siya ni Nicole. Kaya, nang makita niya ang mga damit sa kanilang mga kamay, pumunta siya sa kanila na may plano. Nay, ang damit na ito ay mukhang maganda, ngunit ito ay masyadong mahal. At saka, hindi lahat ay magiging maganda dito. So, insinuating ba ni Nora na hindi siya maganda para magsuot ng damit na iyon? Nagtaas ng kilay si Nicole at sinabing, hindi ako mahilig sa ganitong damit, ngunit dahil sinabi mo na, kailangan kong subukan ito. Okay, subukan mo. Lumiwanag ang mga mata ni Gloria nang likas niyang alam na bagay kay Nicole ang damit na ito, kaya naman dali-dali niyang ginawa itong hinimok. Hindi inaasahan ni Nora na sasabihin iyon ni Nicole, at nakaramdam siya ng sama ng loob sa sandaling iyon. Ang burol na ito ay talagang naglakas loob na subukan. Kinuha ni Nicole ang damit at naglaho sa fitting room. Hindi nagtagal bago niya binuksan ang kurtina ng pinto at lumitaw sa napakagandang damit na ito. Nakasanayan na niyang magsuot lang ng pantalon na maginhawa para sa kanya para gumalaw. Sa suot niyang damit ay bigla siyang nakaramdam ng hubad. Karaniwang casual ang pananamit ni Nicole, ngunit salamat sa kanyang mga hubog na linya ng katawan, maganda pa rin siya kahit matalino sa mga t-shirt at pantalon. Ang pagpapalit sa puting damit na ito ay hindi magmumukhang kakaiba, ngunit gagawin siyang malagkit at maganda ang kanyang balat. Matapos ilugay ang mahaba niyang buhok, mas naging magkamukha sina Nicole at Gloria, ganoon din ang ugali nila. Young lady, maganda ka sa damit na ito. Maraming tao ang sumubok ng damit na ito, ngunit wala sa kanila ang mukhang kasing ganda mo. Parang pambabola ang boutique manager, pero totoo. Puno rin ng tuwa ang mga mata ni Gloria. Itong damit na ito. Hindi ito maaaring magmukhang mas maganda sa iyo. Mukhang nagseselo si Nora, na parang nagulat. Ma, gusto ko rin ito. Maaari ko bang subukan ito? Siya ang lumaki sa mayamang pamilya, kaya hindi siya naniniwalang matatalo siya sa isang hillbilly. Napagitna ang manager ng butik. Paumanhin, ang mga damit sa aming butik ay yari sa kamay, at ang damit na ito ay isang limitadong edisyon ng panahon, kaya isang piraso lamang. Nasa kalagayan din si Gloria. Ngunit nang makitang napakaganda ni Nicole sa damit na iyon, nasabi na lamang niya, Nora, ang gaganda rin ng ibang damit sa tindahang ito. Tingnan natin ang iba pang piraso. Pagkatapos ay hiniling niya sa manager ng butik na ibigay ang bill at naglakad papunta sa cashier counter. Halos ay padyak ni Nora ang kanyang mga paa sa loob, ngunit hindi niya naiwasang mawala ang kanyang pagtitimpi. Napaawang ang bibig niya habang pilit na ngumiti. Ngumisi si Nicole. Hindi siya kailanman nagdulot ng gulo, ngunit hindi siya tatakas kung may dumating na naghahanap ng gulo. Kung sino man ang gustong samping siya, tiyak na ibabalik niya ang pabor. Hindi naman nagmamadaling magpalit muli ng damit si Nicole. Sa halip, lumibot siya sa tindahan sa harap ni Nora na nakasuot ng damit na ito at saka tumingin sa ibang damit.
Nang maramdamang kumikinang si Nicole sa anumang damit na isusuot niya, tulad niya, sinimulan ni Gloria na suotin ang anumang maganda sa kanya. Nakita ni Nora na binilhan ni Gloria si Nicole ng ilang mga damit at sinundan ang mga suit, nakuha ang kanyang sarili ng 5 hanggang 6 na set. Pero si Gloria, dahil marami na siyang damit, 2 set lang ang binili niya para sa kanya. Lalong lumungkot ang mukha ni Nora ngayong hapon. Nang makitang hawak ni Gloria ang kamay ni Nicole buong araw at ayaw bumitaw, ang apoy ng paninibugho ay malapit nang lumabas sa kanyang mga mata. Nay, Nora, anong ginagawa ninyong lahat dito? Isang boses ang biglang nagsalita. Lumingon si Gloria at nakita niyang anak niya iyon, si Steve. Anong ginagawa mo dito? Nandito tayo namimili. Steve, miss mo ba ako ngayon? Nang makita si Steve, sumugod si Nora at hinawakan ang kamay ni Steve, na mukhang malapit sila. Inalis ni Steve ang kamay ni Nora sa kanya, dahil nakaramdam siya ng awkward kapag may ibang tao sa paligid. Plano ng aming kumpanya na mamuhunan sa mall na ito, kaya pumunta ako upang tingnan ang sitwasyon sa taong namamahala dito. Nabalitaan ni Nicole mula kay Daniel na ang kanyang pangalawang kapatid na si Steve, ay isang financial wizard. Hi, Steve! Magalang niyang bati. Katulad ni Sean, namana ni Steve ang mga gene ng kanyang mga magulang, ipinanganak na gwapo. Pambihira siyang tumingin sa isang pares ng salamin na may gilid na ginto. Nang makita si Nicole, nagliwanag ang mga mata ni Steve. Naisip ko lang kung paano nagkaroon ng magandang babae sa paligid ng aking ina. Maliit na kapatid ko pala ito. Ngumisi si Nicole, hindi niya inaasahan na ang maamon niyang kapatid na ito ay isang sweet talker. Ngumisi si Nora, hindi masyadong masaya. Hindi mo ako pinuri ng ganyan, Steve, nobela. Sa mahigit 1 dekada, hindi sila naging close. Hindi napigilan ni Steve na ma-freeze sa pwesto. Ngunit mabilis siyang tumugon, na nagsasabing, hindi mo kailangan na sabihin ko ang malinaw, Nora. Pareho kayong maganda. Halatang parang hindi sincero ito. Kung tutuusin, mukhang ordinaryo si Nora, at talagang may kaunting pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga bogtong. Nicole, medyo abala ako ngayon at wala akong oras umuwi para makita ka. Ngunit isasama kita sa hapunan kapag bumalik ako sa loob ng ilang araw. Oo naman. Tumanggaw si Nicole bilang pagsang-ayon. Pagkatapos mag-hello, naging abala si Steve sa kanyang trabaho. Nakangiting tumingin si Gloria kay Steve at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Nicole with a doting expression. Ang pinakamalaking libangan ni Steve ay kumita ng pera, at siya ay medyo kuripot. Sa paghusga sa kanyang pagpayag na ihatid ka sa hapunan, sa palagay ko ay pinahahalagahan kanya ng husto. Ang mga salitang ito ay lalong pumukaw sa paninibugho ni Nora. Sa katunayan, hindi siya inimbitahan ni Steve sa hapunan sa napakaraming taon. Pero napaka-generous niya kay Nicole nang bumalik si Nicole. Ito ba ang pagkakaiba sa pagitan ng biological at non-biological na kapatid na babae? Bakit? Siya ang kapatid na babae na tumira kasama niya sa iisang bubong sa loob ng mahigit 10 taon, alang-alang sa Diyos. Kabanata 8. Naiinis talaga si Nora, halos bumaon ang ngipin sa labi. Ngunit kinailangan niyang maglagay ng peking magiliw ng ngiti habang sinusundan ang dalawa. Pagdating sa bahay, napansin nilang tatlo ang isang mamahaling sasakyan na hindi pa nila nakitang nakaparada sa harap ng pinto. Dahil sa pagka-curious, pumasok si Gloria sa bahay kasama ang kanyang 2 anak na babae at nakita niya ang isang lalaking nakaayos na nakaupo sa tapat ni Daniel. Hindi man sila nakaharap ng lalaki, ang kanyang pambihirang alindog ay naging dahilan upang hindi maalis ng mga tao ang tingin sa kanya. Hindi pa nakita si Nora ng ganito kagilang lalaki. Nagmamadali siyang lumapit kay Gloria at sinabing, Nay, sino ang taong iyon? Umiling si Gloria at pumasok. Hoy, Daniel. Nang makita ni Daniel si Gloria at ang kanyang mga anak na babae, mabilis siyang bumangon at nagpakilala sa kanila. Jared, ito ang aking asawa, at ito ang aking nakababatang anak na babae. Habang ipinakilala ni Daniel si Nicole kay Jared Johnston, kitang-kita ang pagmamahal sa kanyang mukha. Hinihintay ni Nora ang pagpapakilala ni Daniel sa kanya, ngunit hindi lang siya pinansin ni Daniel. Nanlilisik ang mga mata ni Jared sa kanilang tatlo, at saka siya tumayo at tumanggaw kay Nicole. Hello, ako si Jared. Nagulat si Gloria at Nora sa sinabi ni Jared. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga pamilyang Johnston at Riddle ay umabot sa mga henerasyon. Si Mr. Johnston Sr. at Mr. Riddle Sr. ay gumawa ng marriage arrangement para sa kanilang mga apo noong unang bahagi ng mga taon, at si Jared ang kasintahang nabalitaan ni Nora ngunit hindi pa nakikilala. Si Jared ay nag-aaral noon sa ibang bansa.
Hindi niya inaasahan na sa wakas ay bumalik si Jared sa bansa, hindi na siya anak ng pamilya Riddle. Nang mapansin na nakita si Jared kay Nicole, ang selos ay nauwi sa mga tinak na tumutusok sa puso ni Nora. Nasasaktan siya kahit humihinga. Kasalanan lahat ni Nicole kung bakit hindi siya nakabalik sa tamang oras. Kung hindi, siya lang ang taong makikita ni Jared ngayon. Nicole. Tunay na kaakit-akit ang lalaking nasa harapan niya, ngunit simpleng tumugon si Nicole sa kanyang pangalan at wala nang ibang sinabi. Nakaramdam ng awkward si Gloria pero nahulaan niyang kababalik lang ni Nicole, hindi alam kung sino si Jared. Kaya, mabilis niyang ipinaliwanag, si Nicole ay simple at prangka. Sana hindi ka mag-isip. Hindi napigilan ni Jared na tumingin ulit kay Nicole. Ayos lang. Gusto ko ang ganoong prangka na personalidad. Natuwa sina Daniel at Gloria sa sinabi niya. Si Jared ang pinakakilalang apo ng pamilya Johnston. Buti sana kung makukuha ni Nicole ang mga gusto niya. Tiningnan ni Nicole ang madilim na mga mata ni Jared at nadama na may higit pa sa lalaking ito kaysa sa nakikita ng mata. Magaling siyang magbasa ng mga tao, ngunit ang lalaking ito ay may hindi maarap na tingin sa mga mata. Sabay na umupo silang tatlo. Sinadya naman ni Gloria na magkatabi sina Nicole at Jared, at si Nora ay napaupo na lamang mag-isa. Nakaramdam ng kakaiba si Nicole, nagtataka kung bakit siya nakaupo sa tabi ng isang estranghero. Noon lang, hinawakan ni Jared ang tasa ng kape at nagpatuloy. Kamakailan lang ay hindi maganda ang pakiramdam ng aking lolo at gusto niyang makilala ang aking mapapangasawa. Alam kong kakaiba ito, ngunit narito ako ngayon. Napatulala si Nicole. Fiancé. Ano ba ang nangyayari? Nang umubo si Daniel sa kaba, nakuha ni Gloria ang pahiwatig at nagmamadaling sinabi, Nicole, kababalik mo lang, at hindi namin sinabi sa iyo na ang lolo mo at si Mr. Johnston Sr. ay gumawa ng marriage arrangement para sa iyo. Si Jared ang fiancé mo. Ano? What the hell? 2 araw pa lang siyang nakabalik sa pamilya Riddle at hindi pa niya nakikilala ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ngunit dito niya nakilala ang kanyang mapapangasawa. Kahit gaano siya kakol, hindi na niya kayang manatiling kalmado. Arranged marriage? Seryoso, Nay? Hindi mo ba naisip na ito ay masyadong mapangahas? Sino pa kaya ang magpapakasal sa pamamagitan ng arranged marriages ngayon? Alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin, ngunit iyon ang ugali noong panahon ng iyong lolo, walang magawang sabi ni Daniel. Nag-alala rin sila ni Gloria tungkol dito noon pa, ngunit nang makita nilang napakahusay na tao si Jared, umaasa silang makakahanap si Nicole ng mabuting asawang katulad niya. Namutla ang mukha ni Nicole, ngunit naisip ni Nora na binaliwala ni Nicole ang mga bagay-bagay. Nicole, dapat kong pakasalan si Jared, pero ngayon dahil bumalik ka, dapat kong ibalik ang nararapat sa iyo. Hindi mo dapat pabayaan si Lolo. Sa wakas ay nakuha ni Nora ang atensyon ng lahat, at maging si Jared ay nakatingin na sa kanya. Nakita ni Nora si Jared na nakatingin sa kanya, ang kanyang puso ay agad na tumibok, ang kanyang mukha ay namula. Isang ngiti ang pinakawalan niya na parang isang mabuting babae. Pinalaki siya ni Jared at sinabing, so siya ang adopted daughter ng Riddle family. Binigyang diin ni Jared ang salitang, adopted, nang magsalita siya. Naramdaman ni Nora na parang isang palanggana ng nagyayelong tubig na bumubuhos sa kanyang ulo. Ito ang pinakamalaking tinak sa puso niya. Hindi inaasahan ni Nora na diretso itong sasabihin ni Jared. Saglit na nawala ang ngiti sa mukha niya. Ayaw niyang aminin, ngunit hindi rin niya ito maitatanggi. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang kagat ng labi sa sakit na nararamdaman, namumula ang mga mata, parang karapat-dapat siyang maawa. Bata pa lang ay alam na ni Nora na hindi siya kasing husay ng kanyang mga magulang at kapatid sa hitsura, ngunit ang pagiging nag-iisang anak na babae ng pamilya ang kanyang kalamangan. Karaniwan, kailangan lang niyang gamitin ang victim card, at lahat ay lalambot at hindi na siya muling sasaktan. Ito ay isang lansihin na palaging gumagana. Pero mukhang hindi ito binili ni Jared. Sabi niya nang walang pakialam, na-appreciate ko ang ginawa ng mga lolo namin para sa amin, pero iba na ang panahon ngayon. Kung hindi ka pumayag sa kasal na ito, maaari mo ring kunin ang pagkakataong ito para kanselahin ang pakikipagayos sa aking lolo, nobela. It sounded matter of course to Jared, na parang weather chat lang. Ngunit lubos nitong natulala sina Daniel at Gloria. Kanselahin ang pag-aayos ng kasal. Kabanata 9. Nasulyapan ni Nicole ang determinasyon sa mga mata ng lalaki at bigla niyang napagtanto na sinasamantala niya ang pagkakataong bumalik ito at lumapit sa kanya upang ipaalam ito, at hinimok siya na bawiin ang kaayusan ng kasal. Mukhang hindi rin niya gusto ang kasal na ito. Kaya lang tumanggi si Mr. Johnston Sr., kaya't naparito siya upang pigilan siya sa pagsang-ayon sa kasal na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Nicole.
Hindi niya gusto na manipulahin, at nasusuklam na ginagamit siya. Prominent ang pamilya Johnston sa Sanjoto, at Mr. Johnston, mas matanda ka sa akin. Hindi angkop para sa isang maliit na batang babae na tulad ko na kanselahin ang pag-aayos ng kasal, at magiging masama ang pamilya Johnston. Tinawag ni Nicole ang kanyang sarili na isang maliit na batang babae, ngunit ang kanyang kalmado ay hindi mukhang 18 taong gulang sa lahat. Nakatagilid na tumingin si Jared kay Nicole ngunit nakasalubong lamang nito ang hindi maarak na mga mata nito, ang puso nito ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na parabang nakita siya ng maagang batang babae na ito. Kawili-wili iyon. Nang makalabas sa kanilang pagkagulat sina Daniel at Gloria, sinabi ni Daniel sa malalim na boses, tama si Nicole. Si G. Johnston Sr., ang nagmungkahi ng pag-aayos ng kasal. Kung actress si Nicole sa pakikipag-ugnayan na ito, mapapagalitan nito si Mr. Johnston Sr. Bukod dito, ang epekto ng pagkansela ng pakikipag-ugnayan ay makakaapekto ng husto kay Nicole, at kailangan nila ng maraming oras upang pag-isipan ito. Gusto man talagang umatras ni Nicole sa engagement, hindi dapat si Nicole ang nagdala nito. Malalagay sa alanganin ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya kung ang mga bagay-bagay ay hindi hahawakan ng maayos. Ngunit ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay matagal nang kumalat sa Sanjoto. Kung kakanselahin ng pamilyang Johnston ang pakikipag-ugnayan, maaapektuhan din nito si Nicole. Nang makitang nasa isang mahirap na kalagayan ang Riddle, nag-isip sandali si Jared at sinabing, dahil ito ay isang bagay ng dalawang pamilya, alinman ang imungkahi nito ay makakasira sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Kaya mas mabuting bumalik kami ni Nicole sa pamilya Johnston nang magkasama at ipaliwanag ito sa aking lolo. Nicole, ano sa tingin mo? Malaki ang pag-asa ni na Daniel at Gloria tungkol sa kasal na ito, ngunit kung hindi ito gusto ni Nicole, hindi nila ito pipilitin. Paano kung makakaapekto ito sa kanyang reputasyon? Kung pinili ng kanilang anak na hindi magpakasal, handa silang suportahan siya habang buhay. Oo naman. Magtakda ng oras. Walang lahat si Nicole. Kahit na ayaw niya sa mapagpanggap na lalaki na ito, mas tutol siya sa pagkawala ng kanyang kalayaan, lalo na noong siya ay umuwi. Siya ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa gumaling ang aking lolo at ako ay darating at sasanduan. Magalang nang umiti si Jared kay Nicole. Tumango si Nicole at sinabing, okay. Si Nori ay nakamasid at tahimik na nagmumura habang tinatanggihan ni Nicole ang gayong magandang kasal sa ilang salita lamang. Hindi payag na bumitaw, sinulyapan niya si Jared at nag-isip ng plano. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, tumayo si Jared at umalis, tumanggi na palabasin siya ni na Daniel at Gloria. Ngunit pinilit ni Nora, at hinayaan siya ni Daniel. Iyon ang pinakamaliit na magagawa nila. Nang makitang umalis si Jared, tumingin si Daniel kay Nicole nang may pag-aalala. Talaga bang actress ka sa engagement? Inaasahan ni Nora ang kasal na ito bago ito. Ngunit nang bumalik si Nicole at dumating si Jared upang pag-usapan ang pag-withdraw ng engagement, pumayag si Nicole dito, na ikinagulat nila. Ayaw nilang makialam dito, ngunit naramdaman pa rin nila na nawawala sa kanila ang isang napakahusay na lalaki tulad ni Jared bilang kanilang manugang. Baka pagsisihan ito ni Nicole sa hinaharap. Bata pa ako at priority ko ang pag-aaral. Nagdahilan si Nicole na madalas napapanood sa TV. Tama si Nicole. Siya ay bata pa at magkakaroon ng higit pang mga pagpipilian sa hinaharap. Gamaan ang loob ni Gloria, at hindi na nagpumilit si Daniel. Sa labas ng pinto, nakita ni Nora si Jared palabas. Nadama ngayon ni Jared na hindi pala kaibigan, ganap na kabaligtaran ng kahinahunan at pagpapakumbaba kapag nagsasalita siya sa loob. Ngunit para makamit ang kanyang mithiin, naglakas loob pa rin si Nora at sinabing, Jared, wala pang nalalaman ang kapatid ko. Please don't mind what she said for wanting to cancel the engagement. Napalingon si Jared kay Nora. Wala akong pakialam. Hindi sigurado si Nora kung ito ay isang ilusyon, si Jared ay tila lalong naging hindi malapitan. Ngunit may isang pagkakataon lamang, at piniling hindi ito pinansin ni Nora, na nagkukunwaring nahihiya habang patuloy. Actually, bago bumalik si ate, fiancé mo na ako. Sa kasamaang palad, nagbago ang lahat, nobela. Matapos itong iparamdam, nahihiyang yumuko si Nora, naghihintay na sumagot si Jared. Gayunpaman, ang mga mata ni Jared ay biglang nagdilim at ang kanyang boses ay nagyayelo nang sabihin niya, ang mga mata ng isda ay hindi kailanman maipapasa bilang mga perlas. Ang lahat ng mga bagay ay dapat bumalik sa kanilang mga nararapat na lugar. Namutla ang mukha ni Nora. Pagangat ng ulo niya at muling tumingin kay Jared, nakita niya ang malamig nitong ekspresyon.
Ang kanyang nagyayelong tingin ay nasa iyong mukha, tumatagos sa kanyang puso at nagpapanginig sa kanya. Noon lang, pinaandar na ng driver ng pamilyang Johnston ang kotse. Sumakay si Jared sa kotse at inutusan ng driver na paalisan siya. Dahan daw ang lumabas si Norris sa kanyang pagkatulala habang pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan. Nililibak ba siya ni Jared bilang fish eye lang at si Nicole ang perlas? Bakit? Bakit siya itinapon ng mga taong ito na parang basura nang bumalik si Nicole? Kasalanan ni Nicole ang lahat. Kung hindi bumalik si Nicole, siya na sana ang laging prinsesa ng pamilya Riddle, na tinatamasa ang yaman ng kanyang mga magulang, ang pabor ng kanyang mga kapatid, at si Jared ay magiging kanya. Tumitig muli si Norris sa pintuan ng living hall na may napakasamang tingin sa kanyang mga mata. Ayaw niyang paalisan siya. Hindi niya iiwan ang pamilyang ito. Lahat ng bagay dito ay nararapat na pag-aari niya. Kabanata 10. Sa itaas na palapag, naligo na si Nicole at nagpalit, at sa wakas ay natahimik. Nang walang magawa, binuksan niya ang kanyang computer. Pagkatapos ay kalikutin ang normal na interface ng Windows sa ilang sandali, isang mahiwagang window ang lumitaw, na nagpapakita ng isang listahan ng mga trabaho ng The Hunter sa loob. Sa pagtingin sa listahan ng mga trabaho, isang head portrait ang nag-flash sa pribadong chat window. Binuksan niya iyon at nakita niyang kausap siya ng teammate na may codename na Spectre. Lucifer, maraming araw kang offline. Where have you been? Novel been. Just living a few days of normal life, mahinahong sagot ni Nicole. Ikaw ay nasa listahan ng hinahanap online. Hindi ako makapaniwala na mae-enjoy mo pa ang normal na buhay. Pinakita sa kanya ni Spectre ang kanilang mga screenshot. Habang wala siya nitong mga nakaraang araw, may nagpin ng order sa itaas, at siya ang target. Isn't that common? Nicole smirked, not taking it seriously. Sa dark web na tinatawag na The Hunters, ito man ay The Hunters Union o isang nag-iisang hunter, karaniwan ng masaktan ng isang tao dahil sa pagkuha ng kanilang mga trabaho. Karamihan sa mga trabahong tinanggap niya ngayong taon ay malalaking kaso, at normal lang na hinahanap siya ngayon. Karaniwang, hindi mo ba nakita ang bounty? Ito ay $10 milyon. Nag-attach si Spectre ng emoji na nagpapakitang parang gagapang siya palabas ng screen. Oh, yeah. Nag-click si Nicole sa isang icon, at sigurado, nakita niya ang reward ng trabaho, na siyang pinakamataas na reward sa taong ito. Tila may naapakan siyang mga daliri sa paa, at ang taong iyon. Nag-aalok ng $10 milyon na pabuya na darating pagkatapos niya. Kawili-wili iyon. Kung hindi lang siya ang hinahanap, siya na sana ang kumuha sa trabaho. Oo. Dapat kang magsinungaling mula ngayon at huwag ilantad ang iyong sarili. Tumingin si Nicole sa screen at sarkastikong sumagot, worry about yourself. Alam ng buong mundo na ikaw at ako ay nagtulungan. Kumpiyansa siyang mananatiling undetected dahil walang nakahanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Kasama niya si Spectre, ngunit hindi siya sigurado kung gaano kahusay magtago si Spectre. Damn it, pinaalala mo lang sa akin, muntik ko nang makalimutan. Mas manatili akong mabuting offline mula ngayon. Mag-ingat ka, nagdilim kaagad si Spectre. Napailing si Nicole sa kaba ni Spectre. Siya ang hinahanap, hindi si Spectre. Napabuntong hininga si Nicole at nagpatuloy sa pag-browse sa listahan. Dahil sa panganib sa kanyang kaligtasan, pumili siya ng trabahong nag-aalok ng kaakit-akit na gantimpala, at pagkatapos ay isinara ang computer at natulog. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga kilos ay nakakapukaw sa ibang tao. Isang matangkad na lalaki ang nakatingin sa webpage na may malungkot na mga mata sa isang madilim na silid sa isang lugar. Sa wakas ay naayos na niya ang mga bagay tungkol sa kanyang mapapangasawa ngayon. Ang sakit talaga ng ulo niya ay ang hacker na ito. Tumunog ang telepono, at kinuha niya ito. Mr. Johnston, nagpakita muli si Lucifer at tumanggap pa ng trabaho, hindi makapaniwalang sabi ni Max, ang assistant ni Jared. Nagdilim ang mga mata ni Jared at malamig na sinabi, nakita ko. Si Lucifer, ang pinakamakapangyarihang hacker sa The Hunters, ay naging dahilan upang mawalan siya ng malaking pera 3 buwan na ang nakakaraan. Hinanap niya ang hacker na ito, ngunit hindi siya lumitaw. Kaya kinailangan niyang maglagay ng bounty sa kanya. Nang bigla siyang mag-online ngayon, nagpadala kaagad si Jared ng isang tao para i-trace ang kanyang lokasyon. Nabigo siyang talunin ang firewall ni Lucifer, at matagumpay na nakapag-online si Lucifer at tumanggap ng trabaho bago muling nagdilim. Ito ay walang kulang sa isang provocation sa kanya. Anong gagawin natin? Hindi alam ni Max ang gagawin. Medyo matagal siyang online, ngunit hindi siya matonte ng aming mga tao. Nagdilim ang mga mata ni Jared nang pakawalan niya ang kanyang bawtay at malamig na sinabi, dahil hindi natin siya mahuli, kaya natin siyang pinan.
May idea ka. Nakahinga ng maluwag si Max. Napapikit si Jared at muling sinabi sa mapait na boses, kahit anong trabaho ang tinanggap niya ngayon, hanapin ang kliyente at pumalit. Mahuhuli niya siya basta naging kliyente niya. Oo, naiintindihan. Tumango si Max at ibinaba ang tawag. Ibinaba ni Jared ang kanyang telepono at tinitigan ang avatar ni Lucifer, at mission. Nawalan ako ng $100 milyong dahil sa iyo. Sasaluhin na kita. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Opisyal na bumalik si Nicole sa pamilya Riddle, at halos lahat maliban sa kanyang paaralan ay nasa lugar. Sina Daniel at Gloria ay sabik na humingi ng tulong kay Damian, ang panganay na kapatid ni Daniel. Kaya binalak ni Daniel na ibalik si Nicole para makita si Damian, at babalik si Sean para sunduin sila. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Daniel na sabihin kay Gloria. Kahit ano pa ang sabihin ni Damian at ng kanyang asawa ngayon, manatiling kalmado para sa kapakanan ng ating anak. Got it? Sagot ni Gloria na parang martir. Nakita ni Sean ang pagkalito ni Nicole at Bamulong, baka medyo masama ang loob ng dalawa nating tita kapag nag-uusap sila. Huwag mong isa puso. Nakuha ko. Tumango si Nicole. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Gloria, alam niyang makulit ang dalawang tiyahin. Saglit na nag-isip si Nicole, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng isang text message. Pinaandar ni Sean ang sasakyan. Ngumiti si Nora at kumaway sa kanilang apat. Maging ligtas, Mom, Dad, Sean. Gagawin ko. Hindi siya nilinggan ni Sean bagkus ay pinaandar niya kaagad ang makina. Maging sina Daniel at Gloria ay hindi rin siya kinakausap. Habang pinapanood ang sasakyang papalayo, ang mga mata ni Nora ay puno ng galit. Isasama siya ng lahat kapag pumunta sila sa lugar ng kanyang lolo bago ito. Pero ngayon, sinama na lang nila si Nicole. Hindi siya kwalipikadong sumama sa kanila pagkabalik ng kanilang biolohikal na anak na babae. Nicole, gusto kong makita kung paano nakapasok ang isang hillbilly na tulad mo sa Royal Creek Institute. Kilalang kilala niya ang dalawang tiyahin. Noong una niyang gustong pumasok sa Royal Creek Institute, nakahanap silang lahat ng 1,001 paraan para pigilan siya. Ngayon ay magiging mas imposible para sa isang babaeng taga-bayan na tulad ni Nicole na makakuha ng kanilang tulong. Gusto niyang malaman kung paano pa siya makakalaban ni Nicole. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.